Gumugulong ng proseso sa rekomendasyong pagpapanagot sa umano'y manumalyang paggamit sa 900 milyong pisong pondo mula sa Malampaya Gas Project. Dahil dito muling naharap sa kasong plunder si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dawit din po sa isinampang kaso ng Department of Justice sa DOJ ang ilang dating miyembro ng kanyang gabinete, opisyal ng ilang questionableng NGO at maging si Janet Lim Napoles. May report si Liam Manyalak del Castillo. Pinalabas daw na pangtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Ondoy at Pepeng noong taong 2009 ang 900 million pesos na pondo mula sa Malampaya Gas Project. Pero ang totoo, ibinulsa raw ni Janet Lim Napoles at mga opisyal ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa Budget at Agrarian Reform Departments buong-buo ang halos 1 bilyong pisong Malampaya Fund. Kasama si Pangulong Arroyo sa sinampahan sa Ombudsman ng reklamong plunder. Ganon din ang Executive Secretary niya na si Eduardo Ermita. Mga dating Cabinet Secretary na si Sir Pangandaman ng DAR at Rolando Andaya Jr. ng Budget. Kasama rin sa asunto, sina dating DAR Undersecretary Narciso Nieto, Budget Undersecretary Mario Relampagos, dating DAR Director of the Finance and Management Service Teresita Panlilio, 4 pang empleyado ng DAR, Candaba Mayor Rene Maglanque, 10 presidente ng mga bogus na NGO ni Napoles, 1 Ruby Tuason at si Janet Lim Napoles. Sa investigasyon ng NBI, lumalabas na alam na ni Napoles ang tungkol sa pondo 3 buwan bago ito ipalabas mula sa Malampaya Project. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, July 2009 pa lang daw, nagpa-meeting na si Napoles sa staff niya tungkol dito. October 2009, nagbigay ng go signal si Ermita para ipalabas na ang pondo. Ang nakakaduda pa raw, sabi ni De Lima, 5 araw bago ilabas ang Executive Order 848 na nagpapahintulot na gamitin ang Malampaya Fund, may mga nag-request na para dito. We believe that the former President and the former Executive Secretary used EO 848 for the approval of a request made 5 days before the issuance of the executive order. Kaya sa tingin po namin, sabit rin po sila. Patay na rin sa salaysay ni Merlina Suñas, sila ang pinagawa ni Napoles na mga peking letter request. Pineke rin daw nila ang lagda ng 97 na mayor sa bansa. Pero ang pirma raw ni Yusek Nieto, lagda raw niya mismo. The MOAs were then signed by DAR Undersecretary Nieto, and the checks corresponding to the amounts requested in the fake letter request and MOAs were processed and released to the Napoles NGOs. So sa MOA, yung fake na signature ay yung sa mayor, pero genuine yung signature ng DAR. Pagkuha ng pondo, diretso raw ito sa bank account ni Napoles. Pagkatapos, gagawa na ng peking liquidation report ang mga bogus na NGO at muling pepekiin ang lagda ng mga mayor at ng mga benepisyaryo na kunwari nakatanggap ng mga farm kit. Pero ni isang tulong wala raw na i-deliver. Kaya 377 million pesos daw ang tinatayang kickback ng mga opisyal ng DAR at DBM nung panahong iyon. Pinakamalaking naibulsa raw ang pinadaan sa 1 Ruby Tuason na 242 million pesos. Si Pangandaman daw, 75 million pesos na pinadaan daw kay Candaba Mayor Maglanque. 14 million pesos naman daw kay Panlilio at 6 million pesos kay Nieto. Ruby Tuason, 242,775,000 received through bank withdrawals for a still unidentified principal. It appears that she was an agent. Kasama si Tuason sa unang plunder complaint na isinampa sa Ombudsman, kaugnay naman ng pork barrel fund scam. Sa naunang complaint, sinasabi na si Tuason ang tumanggap ng kickback noon para kina Senador Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile. Si Napoles naman daw, base sa investigasyon ng NBI, mag-isang ibinulsa ang 37% o mahigit 300 milyong piso ng 900 million pesos Malampaya Fund. Kabilang sa mga ebidensya ng NBI ang mga resibo, liquidation reports, letter requests at listahan ng mga benepisyaryo. Pati record ng mga tinanggap at tumanggap ng kickback, meron din. Liam Manyalak del Castillo, GMA News.